kung isusubtract more or less yung inflow na 4.425 billion at yung outflow na 1.554 billion para po doon sa mag-asawa, ang lalabas pong total dyan ay 2.871 billion. Kaya po kung ibabase po natin sa report na ito, yung 2.871 billion na maaring naiwan sa kanila, maaring ala na dyan, ay ano po, mas malaki pa doon sa 2.5 billion na budget po ng DOTR para po sa ating fuel subsidy. Pero tandaan po natin, ito pong figure na 2.871 billion, hindi pa po dito kasama yung 791 million na undetermined kung inflow or outflow transactions. Tapos balik po tayo doon sa usapin ng SALN. Sa 2024 SALN po, ang nakalagay na net worth nila ay 88 million lamang. Bilyonaryo pala sila. Sabi nga po ng isang wise man from the 3rd District of Manila kanina, di wow. Ang sabi naman po ng bakla na akbayan, sila na. Napakalayo po nito, Madam Chair, sa dineclare ni Vice President Sara na yaman o net worth sa kanyang 2024 SALN of 88.5 million pesos lang. Kailangan ipaliwanag ni VP Sara yan at hindi lang po sa komite kundi sa taong bayan kung saan ang galing ang bilyong-bilyong pesong ito. Siyempre, karapatan ni Vice Presidente na ipaliwanag sa committee to o kaya kung gusto naman niya, hintayin niyang umabot sa Senado kung maaabot doon at doon niya ipaliwanag. Pero ganun pa man, ang ebidensyang ito ay may tuturing na smoking gun o matibay na basehan para masabi na may probable cause para iangat ang kaso.